Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po sa Pangulo ng Pilipinas. Dati po, sinasabi ni BBM, normal lang ang lahat, no? Normal lang daw ang lahat. Ngayon po, mula po sa normal ang lahat, ay eto na po ang kalagayan ng Pilipinas. Wala na raw tayong magagawa dyan po sa presyo ng langis. Mula po sa normal ang lahat, ngayon po, wala na tayong magagawa at unti-unti na po, nagsabi na po yung agriculture, hindi na po mapipigilan ng pagtaas ng presyo ng mga agricultural products dahil po sa pagtaas ng presyo ng langis. Ayan po. Ibang klase talaga tong gobyerno na to. Kung may sabihin, huwag kayong mag-alala. Babaguhin din niya. Kaya talagang ang problema natin sa gobyernong ito meron tayong problema ng trust issue sa ating gobyerno. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, wala daw pong ICC finds Romualdez not liable in flood control. Yan. Wala daw pong kinalaman sa issue ng flood control si Romualdez. At ayon pa po kay Vince Dizon, napanagot daw po ng ICI ang mga flood control, mga sangkot sa flood control scam. Hindi ko po alam kung saan po nakatira to si Dizon. Kung dito po ba sa Pilipinas o sa ibang planeta, no? Napanagot daw ng ICI yung mga sangkot sa flood control. Sa pagkakaalam ko po, halos wala pa pong napapakulong na malalaking tao. Kasi sinasabi ng iba, may senador na o dating senador na nakakulong. Eto po, Pilipinas, pinag-aaralan gawing paggawaan ng bala ng US sa mga kaalyado nito. Grabe naman. Gagawin pa tayong paggawaan ng bala. At syempre pa, si Luis Tro po ay nabistado po kung ano talaga yung hindi, ito na lang si Lovely Granada na nawagan ng unity laban sa mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Dami nating bakante tayo. Mahirap talaga yung hindi tayo nakakapag-vlogs. Natatambakan na tayo ng balita. Okay. Tuloy na po tayo. Ito po ang headline sa ang balita ngayon. Wala tayong magagawa. Yan, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, muling umani ng reaksyon ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na limitado ang kakayahan ng pamahalaan na kontrolin ang presyo ng langis. Ayon pa kay Pangulong Marcos, yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply, tinitiyak natin na magkakaroon. Yan, naghanap tayo ng alternative source ng langis. Ayan, kasi masyado tayong dependent dito po sa Middle East. Okay. Totoo po ba na wala tayong magagawa? Kita nyo naman. May magagawa ba tayo dyan sa gera na yan? Wala po tayong magagawa. Yan po yung mga bagay na masasabi po natin na hindi po natin kontrolado. Wala tayong kakontrol-kontrol dyan. 'Di ba? Pag naggera po yung mga taga Middle East, pag nakialam po si Donald Trump dyan sa Middle East, talagang wala po tayong control. Ang problema bilang presidente, 'di ba? Yung ginagawa mo consistently, diyan kami control, Mr. President. Ibig sabihin, bilang presidente, hindi ka lang dapat
Paano kung pandemya yung dumating sa atin? Di po ba? Dito natin nakikita yung kawalan ng paghanda. Hindi lang po kawalan ng paghanda, kawalan ng direksyon ng ating gobyerno. Kasi naranasan na natin yan, yung panapanahon, alam na po natin yan. Hindi po, imposible po na ikaw ay presidente, hindi mo alam na panapanahon nagkakagulo dyan sa Middle East. Alam naman natin na very lively yung gera dyan may gera sa Ukraine, yung Israel, nakalaban niya yung mga Hezbollah dyan sa Israel o mga Palestine. Tapos pinaniniwalaan na yung laban ng Israel against sa mga puwersa dyan sa kanilang bansa ay matagal na pong pinaniniwalaan na yan po ay proxy war lang ng Iran at ng Israel. So alam na po yan no? Sangkatutak po, napakalaki po ng intelligence nyo. Kami ngang nanonood lang, kami ngang mga vlogger, alam na po natin yan Hindi naman po natatapos yung sinitanyaho sa kabobomba dyan sa bahagi na yan ng Israel. Di ba? Hindi po, alam po natin na tuloy-tuloy po yung gera dyan. Meron din pong gera sa Ukraine na anytime pwedeng sumiklab din. O mas lumala pa rin. Tuloy-tuloy po yan no? Hindi po natin pwedeng sabihin na wala lang pong maisuot. Hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong magagawa. Tamang hindi nyo kayang pigilan yung gera, pero dapat may nagagawa tayo. Ang paghahanda po kasi, hindi po yan sa panahon na ng may sakuna. Ang paghahanda po, yung nauna pa, wala pang sakuna, handa ka na. Kaya tayo, sa panahon ni Tatay Digong, siguro nakukulitan na kayo, no? Laging Tatay Digong sa panahon ni Tatay Digong. Bakit? Ano ba si Tatay Digong talaga? Talagang kabilib-bilib pa? Opo! Kabilib-bilib po. Kasi ang dinanas po ni Tatay Digong, sunod-sunod na pinakamalalaking bagyo. Alam niyo po ba? Na yung 10 pinaka-destructive, 10 pinakamalalakas na bagyo naganap sa panahon. All time sa buong panahon ng kasaysayan ng bagyo sa Pilipinas. 3 sa top 10 na pinakamalalakas na bagyo naganap sa panahon ni Tatay Digong. With minimum damage dahil sa paghanda. Alam niyo po ba yun? Wala pa po na mga super typhoon na naranasan tayo ngayong panahon ni BBM. Just imagine, pag nagkaroon po ng mga super typhoon kasi lalakas, alam niyo po ba yung Undoy? Mas malalakas po yung bagyo na panahon ni Tatay Digong. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po hindi siya kasing sikat ng Undoy? Kasi nakapaghanda po yung gobyerno. Lahat po ng crisis, lalo na to yung Middle East, dapat handa po tayo dyan. Kasi hindi naman pong bagong alitan yan Panahon po ni Tatay Digong, binomba na po ng Amerika yung Iran na yan. O eto lang pala recently. Binomba po ng Amerika yan, di ba? Para mapigilan yung tapos ilang araw lang na gumanti yung Iran. So hindi pa po tapos. Ano po yung paghahanda natin? Wala. Pati yung sinasabi niya ngayon, eto yung sinasabi niya na magaling sa talkies kasi, believe ka talaga, si Tatay Digong ay si BBM talaga, napakahusay sa talkies. Vlogger nga Alam niya yung mga sasabihin niya Di ba? Una sinasabi niya, normalan lahat. Nakausap ko na ng mga for 60 days o 2 buwan, hindi sila magtataas ng presyo. Di ba? Normalan lahat.
Magaling talaga pag pakikinggan mo lang si BBM, akala mo ipinaghehele ang Pilipinas eh. Akala mo hindi tayo apektado ng lahat eh. Akala mo napakaganda ng Pilipinas. Akala mo yung Pilipinas isa na sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Alam nyo kung gaano kagaling to magsalita? Akalain nyo negative. Yung gobyernong ito, negative po ang rating. Si BBM mismo, negative ang rating. Siya lang po ang tanging negative ang rating na nakakapagmalaki. Na tumataas daw yung rating niya. Negative ka eh. Paano tataas? Kasi dati mas mababang negative eh. Ngayon tumataas na. Negative pa rin pero tumataas. Pag yung gobyerno po, pag yung mga tao po sa gobyerno, kaya pong ipagmalaki yung negative rating, talagang pasadsad po tayo. Kumbaga tambak ka na, para mas madali nyo maunawaan yung negative rating, tinambakan ka sa basketball. Tambak ka ng 20. Pero pinagmalaki mo pa. Talo ka, tambak ka ng 20. Pinagmalaki mo pa. Yung matalo ka nga ng 1 point eh. Mahihiya ka na eh. Hindi mo na ipagmamalaki, talo kami. Ganda ng laban. Pero yung natalo ka, tapos tambak ka ng 20, tuwan-tuwa ka pa, uy, galing natin. Bakit ka magaling? Kasi nung nakaraan, tambak tayo ng 30 eh. Ngayon, 20 na lang. Tambak ka pa rin, pinagmalaki pa. Ito po ang gobyerno natin ngayon. Negative na, pinagmamalaki pa, nagpapasalamat pa eh. Dahil daw yan sa magandang ginawa ng Pangulo. Kaya siya tumataas yung rating. Anak ng pupa, negative rating na. Kaya pang ipagmalaki. Okay, ano po yung mga sinasabi natin? Wala tayong magagawa. Tama, kung ngayon ka lang aaksyon. Pero kung napaghandaan mo to, lahat ng sinasabi nyo, pwedeng ginawa nyo sana. Halimbawa, yung sinasabi nyo, dapat pala may buffer tayo may imbak tayong langis. Yung lahat ng panukala ninyo, dapat daw meron tayong maraming imbak na langis para kung ano man ang mangyari sa Middle East. Alam na natin na merong panahon na kung ano man ang mangyari sa Middle East. Alam na po natin yan na anytime may sisiklab dyan sa Middle East. Dapat ginawa nyo yung mga pinapangarap nyo ngayon. Ito pinakamalupit. Naghanap tayo ng alternative sources ng langis. Kasi panay projection yung sinasabi nyo. Mag-ano tayo ng mga windmill, mga solar energy, mga clean energy. Ang katotohanan po, kahit po yung mauunlad na bansa, yan po mga clean energy, dyan tayo asa ng kuryente. Wala naman po tayong planta eh. Kung noon pa, nagsimula ka na magpatayo nung nagsimula ka, pinatayo mo na yung nuclear power plant. O di meron na tayong murang kuryente ngayon. Wala ka namang ginawa eh. Panay aral. Pupunta sa Bataan Nuclear Power Plants. Pinag-aaralan natin to. Panay kayo, tokis. Aral. Pupunta doon sa Bataan. Projection na. Pinag-aaralan na natin to. 4 na taon na kayo. Ano na nangyari nga pala? Unang taon nyo palang pag-aaralan na yun, di ba? Nagpunta pa kayo sa Bataan. Ano na nangyari doon sa pag-aaral nyo? Alam niyo mga pag-aaral na yan? Pag sinabi lang pag-aaralan natin to, may pondo po na nilalaan dyan sa pag-aaral na yan. Wala naman tayo nahihita. Panay pag-aaral. Pag-aaralan, imo-monitor, same. Babantayan, imo-monitor, binabantayan natin ang presyo. Katulad nito, naghanap tayo ng alternative sources ng langis. O ding napatunayan natin ngayon na hindi po kaya yung mga pampaganda lang po yan mga salita. Clean energy. Lahat po ng bansang mayayaman,
May mga nuclear power plant pa yung mga yan. Kailangan pa rin nila ng langis para sa energy. Katarantaduhan po yan na tokis lang po yan pag gamitin natin ng solar, gamitin natin ng wind. Okay po yan, walang problema. Pero hindi po nyo kayang sustain ng solar energy lahat, buong Pilipinas. Ano po ngayon ang ginagawa? Naghanap tayo ng alternative sources ng langis. Bukod po sa Middle East. Ngayon mo lang naisip yan. That will come in handy sana, no? Maluwag sana tayo kung sinundan mo lang. Pasensya na ulit kayo. Kung ang referral ko na naman si Tatay Digong. Kasi nagawa na to ni Tatay Digong. 2 bansa ngayon ang may langis na nakakapagbenta. Yung una, hindi tayo pwedeng bumili sa Russia. Panahon ni nung sumiklab po yung Ukraine-Russian war. Malaki pong porsyento ng langis ng mundo galing po sa may Russia. Bakit hindi tayo pwedeng bumili nung panahon ni Tatay Digong sa Russia? Samantalang magkaibigan si Putin tsaka si Tatay Digong. Correct. Kasi nag-impose ang US na wag niyong bilhin yung oil ng Russia. Ang tawag po niyan, yan po yung tinatawag nilang US embargo, economic embargo, o yung yan po yung parusa nila sa Russia sa paglusob sa Ukraine. Di tayo pwede kasi kaalyado natin ng US eh. Taliwas sa mga sinasabi ng mga hinayupak na to, nakaaway natin yung US nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po totoo yan. Friends told enemies to nan nga tayo. Kaya maganda po yung polisiya na yun. Kaibigan ng lahat. Walang kaaway. Diba? Ngayon, lahat ng mga pronouncement, talagang anti-China yung mga natin eh. Pag kaibigan mo ba China, automatic kaaway mo US? Magkaibigan din po si Donald Trump tsaka si Tatay Digong nung panahon na yun. So hindi po pwede tayong bumili, di ba? Ng langis sa Russia noon. Kaya mahal yung nabibili rin natin langis nung sumiklab yung yung Ukraine-Russian war. Ngayon, sumiklab naman tong Iran. Pwede na pinayagan ng US na magbenta yung Russia. Kasi kakapusin na eh. Kung kaibigan sana natin yung Russia ngayon, mahihiritan natin si Putin. Putin, baka naman bentahan mo naman kami ng murang langis. China lang ang pinapayagan na tumawid sa Strait of Hormuz ng Iran. China lang. Kaibigan natin yung China nung panahon ni Tatay Digong. Talagang kailangan si Xi Jinping, ginagamit niya si Duterte para sabihin na, ito dating kaalyado to ng US. Ang China, propaganda lang din naman yan eh. Diba? Gamit na gamit tayo na number 1 ally ito na US. Kita nyo naman. Nakikipagkaibigan kami sa Pilipinas. Kaibigan namin si Duterte. Ginagamit nila tayo. Nagagamit natin yung yaman ng China nung panahon ni Tatay Digong. Sangkatutak ang mga proyekto natin na hindi na tinuloy dahil alam nyo naman, ang gagaling sa tokis. Sana na nakakabili tayo ng mga mura-murang langis. Kung kaibigan natin yung China, yung mga nag-uudyok po, naaawayin natin ng China, ano po payo nyo ngayon? Ano po payo nyo para makakuha tayo ng mga supply ng langis? Ano po payo ninyo? Carpio, Tariela, Gibo Chodoro, Laila de Lima, Risa Ontiveros, ano na payo ninyo?
Ano pa yun yung ngayon? Na alternative na pagkukunan natin mula bukod sa Middle East. Yung mga mahilig mag-udyok na mang-away tayo ng mga bansa na kalasan natin yung napakagandang pananaw ni Tatay Digong na friends to all, enemies to none. Ano na pananaw nyo ngayon sa ano na payo nyo kay BBM ngayon? Payuhan nyo naman. Paano tayo makakakuha ng langis? O isa pa, bukod sa China at Russia, na pwede tayo. Kaya yung India, tignan nyo yung India. Salo lahat ng India. Nakasalo lahat. Kaibigan nila lahat eh. Kaibigan nila US, kaibigan nila Russia. Ngayon, nung unang bahagi, dahil bawal bumili sa Russia, bigyan ko lang kayo ng historical background. Dahil bawal bilhin yung langis ng Russia, ang nakinabang India. India, bumili ng bumili. Nire-refine nila, crude oil, bibili, re-refine nila. Yung ngayon, ang nagbebenta ng langis, nagbebenta ngayon ng langis sa mundo, India. Pero nung sinabihan na rin yung India na huwag kang bumili dahil tataasan ko tariff mo, magaling si Donald Trump eh. Oh, di napilitan din yung sumunod yung India sa US kasi may panlaban sila, tariff eh. Ngayon, malaya na naman makakabili. Bili na naman yung India. Tayo, alain mo, walang katotoran, kumampi tayo kay Zelensky. Hindi naman tayo makakapagbatala ng mga sundalo. Trip-trip lang, kampihan natin si Zelensky. Puta, kinampihan nyo si Zelensky, paano tayo makakabili ngayon sa Russia ng murang langis nila? Di ba? Yun yung sinasabi ko, wala tayong magagawa para matigil yung gera na yan. Pero may nagawa sana tayo, yung diplomatic relationship, yan po yung kahulugan yan, Mr. President. Hindi po yan yung namimili lang kayo na, ito lang ang mga kaibigan namin. Dapat ngayon po kinakailangan yan. Ngayon po dapat na tayo nag-aani ng ating mga diplomatic relationship dito sa mga bansang China at Russia. Sa panahon ng pangangailangan, dyan mo po kailangan sila. Isa pa, hindi naman tayo nakikipagrelasyon sa mga kapitbahay natin. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang tatalakayin natin. Kita nyo to, kakamping nila to si Ramon Tulfo ha. Mas marami pang tao magugutom sa mga susunod na araw. Yan po ang sinabi ng kakampi nilang si Mon Tulfo. Kakampi nila yan eh. Okay. Sabi ni Tulfo, mga sinaunang tao kasi to eh. Gobyerno, isang malaking circus. Naglabas ng pahayag ang veteranong broadcaster yan. More people will go hungry in coming days. Who was it who said that when people are hungry to give them circus? There's no need for that really. The government is one big circus. 'Di ba? May kasabihan po yan eh. Pag nagugutom ang tao, libangin mo sila. Dahil American yung utak nito ni Tulfo, circus, pang-American yan eh. Di ba? Dito sa atin, libangin mo yung mga tao. Pag nagugutom. Hindi na po natin kinakailangan ng maglilibang sa atin na circus. Dahil eto mismong gobyerno natin nakakalibang ng panoorin. Kaya lang, ang sakit eh. Eto pa isang pagkukulang ni BBM ngayon. Bigay kayo ng mga ayuda, walang katotoran. Walang krisis, wala lahat, tuwan-tuwa. Si Jerbil, isa yan si Jerbil.
Salamat po kay Speaker. Bumabaha po ng IX, etc. 'Di ba? Sinasabi ni Luis Troyan. Pinababahan ninyo ng ayuda. Ngayon pong nangangailangan ng ayuda ang mga tao, wala na kayo maibigay. Si Tatay Digong, hindi naman siya namigay ng mga ayuda ng walang katotoran. Namigay si Tatay Digong ng ayuda nung panahon ng pandemya. Kailangan ng tao kasi, 'di ba? Ginawa niyang nagkaroon ng yung mga tao hindi pinalalabas para hindi magkahawahan. Kailangan mong bigyan ng ayuda yan dahil nasa loob lang ng bahay lahat eh. Yun eh. Gumagasta kayo ng walang katotoran bagay. Namimigay kayo ng ayuda ng walang kawawaan. Pero ngayong panahon na dapat bumabaha ang mga ayuda sa tao, wala kayong maibigay. Okay. Ito po, ang pahayag naman sabi po nitong Tingog Party List, Representative Jude Asidre, lockdown. Sabi po ni Tingog Asidre, this referral is issued without any findings or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Wala daw pong hindi raw po liable si Martin Romualdez sa flood control mess. Kita nyo na? Nag-aksaya tayo ng milyong-milyong budget para sa ICI. Nag-aksaya tayo. Literal tayo nag-aksaya. Kasi magkano budget nila? Milyon po budget niyan. No? Pinatigil natin ang lahat. Pinatigil nila. Tumigil, kusang tumigil yung investigasyon ng House of Representatives. Si Ping Lacson, kinuha yung liderato ng Blue Ribbon para tumigil ng kaimbestiga. Huwag na tayo magbulahan, Ping Lacson. Ang papel nyo ni Tito Soto para matigil yung imbestiga dyan sa flood control project. Ang katwiran nila pare-pareho, ICI na eh. May ICI na eh. Ngayon, natapos na po yung ICI. Mayroon po ba tayong napakulong nung Disyembre? Meron po bang bago mag-Disyembre, makukulong na mga malalaking isda? Meron po ba tayong malungkot ang magiging Pasko? Hanggang tokis lang. Para saan po yung ICI? Meron po ba kayo mismo, kayo nakapakinig, meron po ba kayong narinig na eto talaga nagawa ng ICI? Alam niyo po kung ano nagawa ng ICI? Dati naman walang ICI. Yung Napoles issue, Blue Ribbon Committee lang yan eh. Blue Ribbon Committee, tapos nagrekomenda sila sa ombudsman. Mula po sa rekomendasyon, kasi ang ganda kasi ng ano tawag diyan? Ang ganda ng investigasyon na ginawa ng Blue Ribbon Committee ng Senado noon. Sino ba yung nag-imbestiga noon? Si TG Ginggona, anak po ni Chopisto Ginggona. Dahil abogado, may concern sa bayan, kaya maganda yung naging rekomendasyon. Hanggang ngayon po, nakakulong pa si Napoles. Napakulong po 3 senador. Wala pong tinayong ICI nun. Strictly, Blue Ribbon Committee lang. Bakit po? Bakit po importante yung Blue Ribbon? Kasi po, ang Blue Ribbon, ang Blue Ribbon Committee po, ay ginawa para mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Hindi po mga pipitsugin ang miyembro ng Blue Ribbon.
yan po ay binubuo ng mga mahuhusay na senador sa investigasyon. Mahuhusay mag-imbestiga. Ito raw ngayon, ang Blue Ribbon daw natin ngayon ay pinakamahusay na investigador. Ang problema, ayaw mag-imbestiga. Bakit ayaw mag-imbestiga? Ayaw malaman ang katotohanan. Yun lang naman, pinagbubulan nyo pa kami. Kung hindi ka nag-iimbestiga, ayaw mo malaman ang katotohanan. Ganun lang po yun. Hindi namin isasalang yung 18 Marines kasi hindi ka panipaniwala ang kanilang pagkukwenta. O di wag mo isalang yung 18 Marines. Duda ka pala eh. Isalang mo yung mga sinasabi na tumanggap ng pera. Si Bersamin. Bakit hindi mo sinasalang? 18 Marines ba yun? Hindi. Kaduda-duda ba yun? Paano kaduda-duda? Wala pa nga sinasabi ang tao. Bakit hindi mo isalang yung Jojo Cadiz na di umano tumatanggap para kay BBM? 18 Marines ba yun? Hindi. Kaduda-duda ba sinasabi? Di pa nga namin naririnig magsalita yan eh. Sa madaling salita, lahat yan, sa buwatan yan, ICI, ginawa lang yan para kunwari may ginagawa. Di ba? Nakakahiya naman yun na eto kasi yung kasaysayan yan eh. Nung isang zona, pinupuri, pinagmamalaki pala. Meron tayong 5,500 flood control projects. Pucha, pagkatapos sabihin niyan, bumagyo. Ano tayo? May project tayo dyan. Flood control project. Bakit po bumaha pa rin? Nabangga ng barko eh. Puta, 5,500. Isang barko, sinagasaan lahat. Buong Pilipinas 5,500. Napatayo ni Marcos. Nabangga daw ng barko kaya hindi raw tumalab. Tindi Ilang barko, Mr. President? 5,500 din. Isang barko lang. Sinagasaan yung 5,500. Alam nyo, palabas lang ni Lacson yan. Yung si Chavit, isasalang. Hanggat hindi nasasalang si Chavit, alam nyo ba na sinabi rin ni Lacson yan na isasalang natin si Martin? Nasalang ba si Martin? Hindi. Okay. Kaya ang dami pong sinasabi ni Lacson sa press conference. Badong, pwede naman pala magsalita na lang sa press conference Bakit hindi na lang sa press conference? Kasi po, hindi po kikilalanin ng ombudsman yung press conference. Nakuha nyo po? Pero, hindi po pwedeng, ito ayon sa aking press conference. Yan na yung ebidensya. Pero, ang Blue Ribbon Committee po, pag yan po nagrekomenda, dapat po yang talagang seryosohin ng ombudsman. Kasi po dumaan to sa investigasyon. Yung makakalap po nila na mga ebidensya sa Blue Ribbon, pwede po yang maging ebidensya sa aktual na kaso. Nakuha nyo po? Magiging ebidensya po yan sa aktual na kaso. Pwede pong pagbatayan niya ng Blue Ribbon. Kaya hindi ng ombudsman. Kaya hindi ganong kumikilo si Ping Lacson para walang naghagilap. Yun yung trabaho niya. Magagilap ka ng ebidensya, Lacson, para irekomenda mo ayon sa yung nakalap na ebidensya. Hindi. Kada merong testigong lalabas, sabi niya, we'll go where the evidence will lead us. Kada may ebidensya naman na lalabas, ano mangyayari? Is either sinisiraan yung nagsasabi ng ebidensya, sa kaso ni Gutesa, siniraan ng siniraan, or hindi pinatatawag yung mga tao. Pinatawag niya rin ba si
Estrada, at saka yung isa pa. Dalawa yung laging sinasabi ng lahat ng tao eh. Si Estrada at saka yung nakalimutan ko na tuloy isa, ni hindi pinatatawag. Kaya yan po. Tapos, kasabwat din nila yung media. Saan ka nakakita? Mas importante pa sa kanila yung 125 million. O si Poltecsay, di ba? 125 million pa rin ang binubusisi-busisi nila. Trillion na to eh. Sabi nga sa inyo, ang ganda ng halimbawa ko dyan, yung isang principal, ninanakaw yung mga computer. Habang nagkaklase yung teacher, ninanakaw yung computer niya ng mga magnanakaw. Walang magawa yung teacher eh, kundi patawag yung principal. Sabi ng principal, ay teka muna, busy ako rito eh. Nagdidilig ako ng halaman, problema to, tuyot na yung mga halaman. Yun po yun eh. Ang kagyat mong dapat inaaksyonan, yung harap-harapan, ninanakaw yung habang nagtuturo yung teacher, pumasok yung mga magnanakaw at ang tagal pa nila, hindi pa nila yung mabilisan na pagnanakaw, hindi. Tinatanggal pa yung mga kable para maayos pa eh. Talagang hindi sila nagmamadali. Hindi rin nagmadali yung principal sa pagtugon. Teka muna, unahin ko muna to. Problema rin to eh. Didiligan ko muna tong halaman kasi tamang problema yan. Pag namatay yung mga halaman, problema talaga yan. Pero ninanakaw yung mga computer mo eh. Yan po yung gobyerno natin. Habang nagnanakawan ng malalaki. Very busy dito sa 125 na hindi naman nila mapatunayan na nakawan. Dahil wala nga ebidensya. Kaya nga sila mag-ano pa ng Justice Committee, di ba? Tignan nyo, yung tayong mga pangkaraniwan, meron na palang sufficient in form and substance. Sa madaling salita, masustansyang vitamina at mineral. Gatas ng ina. Parang ganyan, para mas madaling maunawaan. O hindi mo na kinakailangan pa ng kung ano-ano. Sa bagong panganak na sanggol, gatas ng ina ang kailangan. Kompleto, sustansya, vitamina, mineral. Lahat, kompleto na. Kung kompleto na pala, o di okay na yun. Di ba? Di ba yun yung sinasabi? Sufficient. Sapat na. Gatas ng ina lang, sapat na. Wala ka ng ibang kinakailangan para sa isang bata, para mabuhay ng malusog at malakas ang bata. Sapat na yung gatas ng ina. Pag sinabi mong sapat na, sufficient na, pwede na yang ipasa sa Senado. Kasi sufficient eh. Anong ginagawa nila ngayon? Magkukondak pa sila ng hearing, mini hearing, mini trial. Bakit? Yung sufficient nila, kinakailangan pa nila ng mga bank records ni BP Sara. Kumbaga, naghanap pa kayo ng formula. Anong tawag doon sa gatas? Gatas ng baka? Formula milk? Parang ang sinasabi nyo ngayon, hindi pala sapat ang gatas ng ina. Kinakailangan pa nila ng fortified milk mula sa gatas ng baka. Mali na yung sinasabi nyo sufficient. Hindi niya sufficient yan. Diba? Pag sinabi nyo sufficient, wala ka ng iba pang hahanapin. Sufficient na nga eh. Sufficient na. Nariyan na lahat. Vitamina, mineral. Pwede ng pansinado. Pero yung pagkukondak nila ng mini trial,
ipapasabpina nila yung mga bank account, hindi pa sufficient. Kasi wala pa silang ebidensya. Hindi nyo ba napuna? Ang tagal-tagal na ng panahon. Nabanggit ba kung magkano ang ninakaw ni BP Sara? Ano ang pinaggamitan? Saan napunta? Sinabi ba nila na, halimbawa sa 125 million, ninakaw ni BP Sara dyan ay 124 million at ito ay binili niya ng mansyon. Ganun po yun pag nag-akusa ka o kaya dineposito niya o kaya nakalagay dyan sa bahay niya. So re-raid din ngayon yung bahay, makikita dun, eto nga yung 124 million. Ganun po yun. Hindi po pwede na magsabi ka lang na patutunayan namin na magnanakaw si BP Sara sa kanyang bank account. Thank you very much kay Ampi Police na nagbigay sa atin ng 1999. Kuya, salamat. Hopefully marami pang mamulat. Kaya yung ginagawa ninyo, eto, ayon po sa Supreme Court, kinakailangan sabay na po yung ebidensya. Sabay na ng ebidensya yung sa pagsasampa pa lang. So kung wala kang ebidensya nung nagsampa ka, dapat ibasura lang yan. Ito po, prohibition of speculation. A verified complaint must be based on the complainant's personal knowledge or authentic records. If a complaint is based only on information and belief, it is treated as unsigned and invalid complaint. So, asan po yung authentic record? Wala pa. Kaya nga nila sinasabpina eh. Nakuha po ninyo? Pinapasabpina pa lang nila yung bank account kasi wala pa silang hawak. Bakit po nauna na sinasabi nyo sufficient in substance kung hindi nyo pa po hawak yung bank account ni BP Sara? Paano nyo po nasabi yan na ano yung patunay nyo na siya ay mayroong unexplained wealth? Dapat na unexplained wealth, ganito po. Diba na unexplained wealth? Mayroon po siyang building at saka 3 helicopter, 15 may building po siya sa Ayala. Meron po siyang 3 chopper at 15 luxury cars. 3 mansion sa Forbes Park. Samantalang ang kinikita lang po na negosyo nila ay eto lang po. Paano po siya nakapag-raise ng ganitong pera? Ganun po yung unexplained wealth. May binibintang ka. Pinagbibintangan mo siya, may 3 mansion siya sa Forbes Park. Meron siyang 3 chopper at 15 luxury cars. May building pa sa Makati. Unexplained po yan kasi hindi niya kikitain yan. Sa negosyo niya, maging sa kanyang pagiging mayor at vice president. Saan galing yung perang ginastos niya riyan? Hindi po pwede yun. Kasi yan yung sinabi ng the Supreme Court stated that due process principles require that the draft articles of impeachment or resolution should be accompanied by evidence when made available to the members of the House. Kaya dito mate-technical po sila sa Supreme Court na naman. Paano ka kukuha pa lang ngayon ng bank account? Dapat, kasi hindi po pwede. Hindi naman po pwedeng makakuha kami ng bank account. Hindi dapat ibang properties. Kasi kayo nagbibintang eh. Halimbawa, napatunayan ninyo. May testigo kayo na yung building na yan ay kay BP Sara. Hawak-hawak nyo ngayon yung testigo nyo.
Siya yung pumirma, kunwari. Ako po yung dami ni BP Sara. Sa akin po nakapangalan yan, pero kay BP Sara talaga yan. O, asan po? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede na ngayon pa lang kayo maghanap sa bangko. Wala nga kayo may turong property na napakamahal eh. Samantalang yung mga walang kaso, yung mga hindi nyo kinakasuhan, katulad nitong mga pamilya ni Bunuan, may nafe-freeze na asset, bilyon. Bilyon yung nape-freeze na asset, pero hindi tayo dun tumututok. Dito tayo sa 125 lang. Barya lang yan kumpara sa bilyon-bilyon eh. Tapos sasabihin nyo, may ebidensya kayo. Sufficient in substance. Ang sufficient in substance po, pwede na yan pansinado. Hindi, dadaan pa sila sa hearing na para isasabpina nila yung bangko. Kaya yung mako-question sila dyan ni BP Sara na naman.